Ilang linggo nang hinahabol ng MiG-29 na ito ang mga Ukrainian drones sa Black Sea. Nagsasagawa ito ng low-altitude patrols mula sa Katcha Airfield sa Crimea. Ang pilot nito ay nakapagtala na ng 12-12 ng intercept sorties. Hinahabol niya ang mga slow-moving reconnaissance UAVs at ibinibigay ang coordinates para sa mga air defense batteries. Ngayong gabi, ang aircraft ay nasa loob ng isang concrete revetment at patay ang mga makina nito. Ang piloto ay mahimbing na natutulog sa quarters sa malapit. Ngunit 400 kilometro ang layo, isang sandata na ang nasa impapawid. Layon nitong tiyakin na hindi na muling makakalipad ang eroplanong ito at hindi alam ng mga Russian na paparating na ito. Eksaktong alas 6 ng umaga local time, isang pneumatic catapult ang nablunsad sa UJ-26 Beaver drone. Inilunsad ito mula sa isang launch rail sa kanluran ng Kherson. Agad na umandar ang rear-mounted propeller nito at umakyat ang drone sa taas na 60 metro. Nag-level off ito at pumasok sa cruise mode. Sapat ang katahimikan nito para hindi marinig ng isang sundalo sa layong 500 metro, liban na lang sa tunog ng hangin. 3 Ukrainian Special Operations soldiers ang may kulang sa 2 minuto para maglaho. Itiniklop nila ang launch rail sa loob ng 12 segundo. Naglagay sila ng mga thermal blankets sa likod ng truck at mabilis na umalis sa lugar. Ginamit nila ang isang dirt track na katabi ng isang irrigation channel. Ang Beaver ay nasa 2 kilometro na ang layo at paakit sa cruise altitude nito. Ang target ay ang Katcha Airfield, 378 kilometro sa timog silangan. Ngunit nagsimula na ring maghanap ang mga Russian. Sa layong 14 na milya sa silangan, isang pole, 21 electronic warfare tower ang nakapagtala ng anomaly. Nangyari ito sa sandaling nag-power on ang Beaver. Ang system na ito ay bumabalot sa Dnepro corridor gamit ang mga passive receivers. Nakatune ang mga ito para mag-detect ng mga satellite navigation signals. Ang encrypted GPS handshake ng Beaver ay nag-transmit ng isang frequency hopping burst sa L-band. Bagamat 4 na milisegundo lang ito, sapat na ito para mag-spike ang noise floor sa mga Russian sensors. Isang duty officer mula sa Rubicon, ang unit ng Russia na nakatalaga sa paghahanap ng drone crews, ang nag-flag sa anomaly. Maaring may nagaganap na long-range UAV launch sa Sersan sector. Sa loob ng ilang minuto, isang Orlan 30 surveillance drone ang pinalipad 6 na kilometro sa silangan ng suspected launch point. Ang thermal camera nito ay nagsimulang mag-scan sa mga posibleng launch sites. Hinahanap nito ang heat signature ng isang sasakyan na hindi pa nakakalayo. Kung titingnan ng Beaver na umaakyat sa 400 metro, maiintindihan mo kung bakit prioridad ng Rubicon ang mga operators. Ang airframe nito ay yari sa 2.5 metro ng fiberglass composite sa isang canard configuration. Mayroon itong maliliit na forward wings para sa pitch control at isang swept main wing para sa lift. Ang rear-mounted propeller nito ay tumatakbo sa bilis na 100 at 60 kilometro bawat oras. Dahil sa composite construction, ang radar cross-section nito ay nasa 0.01 hanggang 0.03 square meters lamang. Mas maliit pa ito kaysa sa karamihan ng mga iba. Sa gabi, habang lumilipad lumababa, ang Beaver ay halos invisible sa Russian air defense. Ngunit ang mga operators ay hindi invisible. Alam ng Rubicon na ang mga trained drone crews ay inaabot ng ilang buwan bago mahubog. Kailangan nilang matutunan ang RF discipline, autonomous navigation, at terminal guidance sa ilalim ng pressure. Kapag naalis ang mga operators, mawawalan ng Ukraine ng mas mahalagang asset kaysa sa isang drone. Ang MiG-29 sa Katcha ay madaling palitan, ngunit ang mga lalaking naglunsad nito ay hindi. Ang Orlan FLIR camera ay nag-ooperate sa 3 hanggang 5 micron band. Sapat ito para ma-detect ang makina ng sasakyan na pinatay na 20 minuto ang nakalipas.
Ang residual heat ay nawawala sa bilis na 2 degrees Celsius bawat minuto. Ibig sabihin, makikita pa rin ang truck ng mga Ukrainian sa loob ng 15 hanggang 20 minuto. Alam ito ng mga Ukrainian. Pumarada sila sa isang gubang kamalig o barn, pinatay ang makina, at binalot ng thermal blankets ang hood. Sa susunod na 8 minuto, nanatili silang tahimik habang naghahanap ang Orlan sa itaas. Sa thermal display ng Orlan, isang ghost image ang kumislap kung saan nakatigil ang truck kanina. Wala nang usok mula sa launch, pero nakita ng kamera ang natitirang init sa damo kung saan dumaan ang mga gulong. Agad na nag-vector ang operator patungo sa anomaly. Dito na nagpadala ang Rubicon ng 2 FPV hunter teams. Kung titingnan ng mga FPV drones na dala ng mga teams na ito, makikita kung gaano sila ka-effective. Ang bawat aircraft ay tumitimbang ng mas mababa sa 1 kilo at lumilipad sa bilis na 120 kilometro bawat oras. Dala nito ang isang fragmentation charge na kayang sumira ng makina ng sasakyan. Ngunit ang tunay na bentahe nila ay ang dami o numbers. Ang isang hunter team ay nagdadala ng 6 hanggang 8 FPVs para punuin ang search sector. Lumilipad ang mga drones na ito malapit sa lupa, sa taas na 10 hanggang 15 metro. Dahil dito, ang kanilang thermal signatures ay humahalo sa paligid at hindi sila naririnig hanggat hindi lumalapit sa 200 metro. Kumalat ang mga FPV teams sa 2 posibleng exfiltration routes. Isang sementadong daan papuntang Kasan at isang dirt shack papunta sa mga abandonadong farm. Inasahan ng Russian doctrine na pipiliin ng mga drone operators ang bilis kaysa sa pagtatago pagkatapos ng launch. Ang pananatili malapit sa launch site ay nangangahulugan ng tiyak na kamatayan mula sa drone. Ngunit hindi kinuha ng mga Ukrainian ang alinman sa 2 rutang yon. Nanatili sila sa loob ng barn at pinanood ang isang FPV na dumaan 400 metro sa kanilang silangan. Ang Beaver ay nasa 50 kilometro na ang layo at umaakyat sa cruise altitude na 800 metro. Ilipad ito sa susunod na 300 at 50 kilometro ng may kumpletong katahimikan. Walang uplink, walang telemetry, at walang anumang emissions. Hindi makikita ng mga operators kung saan ito papunta at hindi nila mababago ang kurso nito. Kailangang magtiwala sila sa navigation system habang nakatuon sila sa pananatiling buhay. Sa ganap na 6:00 at 16 na oras, dumaan ang Orlan mismo sa itaas ng barn. Ngunit na-detect ng thermal camera na ang temperaturang gusali ay kapareho lang ng paligid. Walang sasakyan, walang tao, at walang target na nakita. Itinalaga ng Rubicon ang search bilang inconclusive at tumuloy sa susunod na phase. Tinawid ng Beaver ang Dnepro River sa ganap na 6:00 at 35 oras patungo sa Crimea. Lilipad ito sa mahigit 200 kilometro ng open steppe. Walang terrain masking o cloud cover para magtago, isang composite airframe lang na kasing laki ng dining table. Sa kabila nito, halos walang nakita ang Russian air defense. Dahil ito sa paraan kung paano tumatalbog ang radar sa airframe ng Beaver. Ang radar returns ay depende sa wavelength, target size, at aspect angle. Ang composite skin ng Beaver ay sumisipsip at nagkakalat ng radar energy sa halip na ibalik ito sa receiver. Kapag ang radar beam ay tumama sa aircraft mula sa ilalim sa isang mababaw na anggulo, ang return ay halos zero. Ang mga Russian search radars ay kayang mag-detect ng ganitong target, pero kailangan ang perpektong geometry. Ang flypath ng Beaver ay kinalkula para iwasan ang mga anggulong ito. Lumipad ang drone patungo sa Russian MiG gamit ang pure inertial navigation. Naka-on ang GPS receiver nito, pero hindi ito nagpapadala ng update sa mga operators. Ang Inertial Navigation System o INS ay sumusubaybay sa bilis at rotation gamit ang mga gyroscopes at accelerometers. Nagkakaroon ito ng error sa paglipas ng panahon. Humigit kumulang 30 hanggang 40 metro bawat minuto. Ngunit sa 400 kilometrong flight, ang error na ito ay mas mababa sa 1 kilometro. Sapat na ito para sa terminal phase
kung saan maaring kontrolin ulit ng operator ang drone. Sa Rubicon Operations Center, gumagamit ang mga analysts ng Reverse Vector Reconstruction o RVR. Kapag ang isang Russian radar ay nakasagap ng kahit saglit na contact, itinatala nito ang bearing, altitude at oras. Ang pagplot ng mga ito sa mapa ay lumilikha ng isang track. Sa pamamagitan ng track na ito, nakakabuo sila ng isang cone of probability kung saan ito inilunsad. Ang Beaver ay na-detect ng 2 beses, ng isang early warning radar at ng isang mobile S-300 radar. Bagamat hindi umabot ng 2 segundo ang bawat detection, sapat ito para ituro ang Kherson sector. Pinagsama-sama ng Rubicon ang RVR cone sa terrain analysis at mga kilalang Ukrainian staging areas. Lumit ang target area sa isang 20 kilometrong corridor kung saan mismo nag-launch ang mga operators. Isang second wave ng Orlan 30S ang ipinadala at ang mga FPV teams ay pumuesto sa mga tulay at canal crossings. Sa loob ng koridor na yon, nagtatago pa rin ang 3 Ukrainian sa barn. Humihigpit na ang lambat at hindi sila maaring magbigay ng babala sa drone. Anumang transmission ay magbibigay sa Rubicon ng kanilang eksaktong lokasyon. Sa ganap na alas 7 ng umaga, nakaranas ang Beaver ng GPS anomaly. Ang signal strength ay bumagsak mula sa 5 satellites hanggang sa 2 na lang. Ang navigation accuracy ay naging maling-mali dahil sa electronic warfare ng mga Russian. Nahanap na ng Zettel system ang corridor. Gumagamit ang system na ito ng mga chuck-mounted platforms sa mga posibleng UAV approach routes. Ang mga antennas nito ay naglalabas ng GPS jamming sa L1 at L2 bands. Hindi sinisira ng jamming ang drone, pero ginugulo nito ang navigation accuracy. Lain din itong pilitin ang mga operators na gumamit ng radio para ma-detect sila. Gumagamit ang Zettel ng 4 na emitters na nasa isang 12 metro na hydraulic mast. Ang bawat emitter ay naglalabas ng 500 watt jamming signal. Kaya nitong takpan ang buong 300 at 60 degree arc para sa maximum power. Dahil ang GPS satellites ay nagtatransmit lamang ng 20 watts mula sa kalawakan, madali silang matabunan ng jamming. Sa gabing ito, 3 Zettel vehicles ang nakapwesto para gumawa ng isang continuous jamming blanket. Napilitan ng Beaver na lumipat sa INS-only mode at nagsimulang lumaki ang navigation drift nito. Sa loob ng 1 oras, ang drone ay lalayo ng halos 1 kilometro mula sa kurso nito. Kailangan itong maitaman ng mga operators sa terminal guidance phase. Balik sa barn, binabantayan ng team ang kanilang relay station status panel. Malayo na ang Beaver at kailangan ito ng emission silence. Wala silang paraan para itama ang drift o malaman kung lumilipad pa ba ang drone. Naghihintay lang sila para sa terminal phase at umaasang sapat ang lapit ng drone para sa optical guidance. Habang naghihintay, isang FPV drone ang dumaan 400 metro lang mula sa barn sa ganap na alas 7:14 ng gabi. Tumigil ang thermal camera nito sa bar ng 2 segundo bago nagpatuloy sa silangan. Ang gubang bubong ay nakatulong para itago ang heat signature ng truck. Ligtas ang team sa ngayon. Hindi layunin ng Rubicon na basta na lang pabagsakin ng Beaver. Alam ng mga Russian commanders na ang mga long-range drones ay mahirap tamaan ng short-range air defense. Masyadong maliit ang radar cross-section nito at unpredictable ang lipad. Ang pagpabagsak sa isang drone ay baliwala kung may 10 ilulunsad bukas. Ngunit ang mga trained operators ay hindi mapapalitan. Ang buong doktrina ng Rubicon ay nakatuon sa isang bagay: patayin ng tao at hihinto ang drone program. Sa ganap, umalis sila sa barn patungo sa isang safe house na 14 na kilometro ang layo. Ang Beaver ay nasa 100 at 80 kilometro na mula sa Katya airfield. Sa ganap na alas 7:59, pumasok ang Beaver sa Crimean airspace. Inactivate ng onboard computer ang optical guidance camera at nag-transmit ng uplink sa relay station. Sa unang pagkakataon sa loob ng 2 oras, nakita ng mga operators ang nakikita ng drone.
Medyo malabo ang video feed at may latency na 120 milisegundo. Ngunit naroon ang Katia Airfield. Nakita ng operator ang target. Isang MiG-29 na nakaparada sa loob ng isang concrete shelter. Nagsimula na siyang mag-adjust ng direction. Agad na na-detect ng Rubicon ang uplink na ito. Kahit na directional antenna ang gamit ng Beaver, meron pa ring side lobe leakage o ligaw na signal. Ang mga Russian arrays sa baybayin ng Crimea ay sadyang idinisenyo para mahanap ang ganitong signal. Sa loob ng 4 na segundo, nakuha ng Rubicon ang bearing. Sa loob ng 8 segundo, nalaman na nila ang approximate position ng relay station. Gumagamit ang Rubicon ng network ng mga passive receivers. Nang mag-activate ang uplink, 3 stations ang nakasagap dito ng sabay-sabay. Nakabuo sila ng grid coordinate na may accuracy ng 200 metro. Ang buong proseso mula detection hanggang firing solution ay tumagal lamang ng 11 segundo. Bago pa man matapos ng Ukrainian operator ang unang steering correction, alam na ng mga Russian kung saan titira. Itinuro ng bearing ang lokasyon pabalik sa Kherson Corridor. Ipinadala ng Rubicon ang lahat ng mayroon sila. Mga FPV drones, isang Lancet loitering munition, at artillery fire. Sa ganap na 8:00 ng umaga, isang artillery shell ang sumabog 2 kilometro sa likod ng safe house. Tumigil ang team, pero nanatiling malakas ang signal ng relay station. Nagpatuloy ang operator sa kabila ng mga pagsabog. Ang Beaver ay 2 kilometro na lang mula sa target. Dahil sa drift mula sa jamming, ang Beaver ay nasa 340 metro sa kaliwa ng target. Kailangan niya ng isang huling correction, isang 3-degree heading adjustment. Ipinadala niya ang command at matagumpay itong natanggap ng drone. Ang MiG-29 ay puno na sa camera frame, 60 seconds na lang bago ang impact. Habang bumubulusok ang Beaver, 3 Russian FPV drones ang mabilis na lumapit sa transmission source. Sa tactical display ng Rubicon, nantagpo ang mga linya sa isang abandonadong apartment complex. Ang unang FPV ay bumagsak sa antenna array sa bubong at sumabog. Ang pangalawang FPV ay tumama pagkaraan ng 2 segundo sa loob ng gusali. Ang pangatlong drone ay tumama sa north wall para tiyaking walang nakaligtas. Nakita ng tactical officer ng Rubicon ang mga pagsabog at naging puti ang video feed. 3 direct hits, wasak ang transmission source. Nagpatuloy ang artillery sa pag-ulan ng 60 seconds para pulbusin ang lugar. Itinalaga ng Rubicon ang mission bilang success. Neutralized na ang Ukrainian drone team. Inakala nila na ang Beaver ay lilipad na lang ng walang gabay at hindi nabanta. Ngunit may isang maling akala ang Rubicon na naging myth siya ng kanilang pagkatalo. Inakala nilang naroon ang mga operators. Ang 3-man team ay nasa isang basement 1 kilometro sa timog, walang antena at walang RF signature. Ang relay station ay remote-operated mula nang itayo ito. Isang sinadyang sakripisyo ang gusaling iyon dahil alam nilang itatarget ito ng Rubicon. Ang mga operators ay hindi lumapit sa kagamitang winasak ng mga FPV. At ang huling heading correction ay na-upload na bago pa man mawala ang signal. Ang flight computer ng Beaver ay nakalock na sa bagong kurso. Hindi na nito kailangan ang tulong ng tao. Eksaktong 8:06 na oras at 34 na segundo, tumama ang Beaver sa MiG-29. Ang 20 kilogram shaped charge nito ay sumabog sa impact. Ang pressure wave ay nagwasak sa aluminum skin ng fighter plane. Naglaho ang cockpit at agad na nagliyab ang aviation fuel sa paligid. Isang fireball na may taas na 40 metro ang pumutok sa himpapawid ng Crimea. Nagkaroon pa ng mga secondary explosions mula sa mga bala at hydraulic lines. Nang mawala ang apoy, wala nang natira, kundi isang sunog na skeleton ng titanium at mga tunaw na kable. Hanggang sa muli.